isang panibagong umaga, isang panibagong taon para sa mga ginigiliw nating tagapakinig at sa lahat po ng ating pong mga kapatid na sa iba't ibang lugar, anuman ang kanilang pinagdaanan ngayon ng buong isang taon. Kalimutan nyo na po yon, bagong taon na po ngayon. Ayan, Happy New Year po mga kapatid sa English. Ayan. At ngayon, masaya tayo ngayon na maganda yung ating background. No, bago sa ating pong paningin sa buong isang taon. Ito po yung ating pong gagamitin sa mga makalangit na dako. Kamusta po ang ating bagong taon? Kamusta po kagabi? Nasa makalangit na dako ba tayo? No, sino po ang naging maaga ang pagtulog? Maaring ang iba ay gabi na nakatulog dahil sa ingay ng kapaligiran. Maaring ang iba ay gabi na nakatulog dahil sa dami ng kinain. Yung iba naman, kausap ang kanilang pamilya. So, kamusta po tayo mga kapatid? Nawa ay nasa mabuti po tayong kalagayan sa mga panahon na ito at handa tayo na salubungin ang taon na ito at ipasalamat sa Panginoon na sa susunod na taon, yan, ay pagkatapos ng taon na ito, ang Panginoon ay patuloy natin masumpungan at makilala. At syempre ating dalangin, mga kapatid, na sa taon na ito, dalangin natin, expect natin na maaring dumating ang ating Panginoon. Kasi anytime naman ang pagdating ng Panginoon, walang day. So idalangin natin mga kapatid, no? Sa buong 365 days na ito. Maikli lang ito. Pero parang mahaba sa atin sa Panginoong Diyos. Wala, segundo lang ito. O, maaring hindi natin alam, di ba? O, basta tayo, handa lang sa pagdating ng Panginoon anytime. O, mga kapatid. So ngayon, ang ating pag-aaralan sa ating devotion sa mga makalangit na dako, ang ating dakilang pribilehiyo, our exalted privilege. Ephesians chapter 2, verses 4 to 6, tayo po ay manalangin. Panginoon naming mahal na siyang nagbigay sa amin ng buhay, ito po ang unang umaga ng taong 2024. Amin pong dalangin, O Diyos, ang amin pong maikling pag-aaral na ito, na maintindihan namin ang mga pribilehiyo ng langit na inyo pong iginawad sa amin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na aming maintindihan ito at kami ay mabless ngayon pong umaga. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito, mga kapatid, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo at tayo'y binangon kalakip niya at pinaupo kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. May dalawang pribilehiyo dito mga kapatid. Unang pribilehiyo, ang ating Panginoong Diyos ay minahal tayo. Pribilehiyo yun mga kapatid na minahal tayo ng Panginoong Diyos. Na sa kanyang pagmamahal siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. At yung pribilehiyo na tayo ay maupo kasama ng Panginoong Diyos doon sa langit. Yan mga privilege mga kapatid. No? Pribilehiyo na mahalin tayo. Sapat na yon sapagkat wala naman tayong ginawa para mahalin ng Panginoong Diyos. Walang dahilan para mahalin tayo ng Panginoon. Hindi tayo banal, hindi tayo perpekto, hindi tayo mabuting tao. Hindi po tayo ano po ang naambag natin sa mundo ito. Puro kasalanan at kaguluhan. Pero minahal tayo ng Panginoon. Pribilehiyo, sapat na yun. Pero yung maupo kasama ang Panginoong Diyos, a great privilege mga kapatid. Exalted privilege ang sinasabi. Dakilang pribilehiyo mga kapatid ko na hindi dapat nating sayangin sa mga oras na ito. Kung paano binuhay ng Diyos si Kristo mula sa mga patay upang siya magdala ng buhay at kawalang kamatayan sa liwanag sa pamagitan ng Ebanghelyo at sa gayon ay iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Gayon din ibinangon ni Kristo ang mga nahulog mula sa espiritual na buhay, na binubuhay sila ng kanyang buhay at pinuno ang kanilang mga puso ng pag-asa at kasiyahan. So napakaganda, no? Ang ating Panginoong Diyos na namatay para magdala ng buhay para sa atin. Ang ating Panginoong Diyos na bumangon upang mabangon ang ang bawat isa sa atin sa spiritual na buhay, no, na may dala ng pag-asa at kasiyahan. Yun napakaganda rito, no, yung pag-asa at kasiyahan. Hindi lamang pag-asa yung dala-dala, kundi kaligayahan
sa piling ng ating pong Panginoong Diyos. Kaligayahan sa tulong ng ating pong tagapagligtas. Mga kapatid ko, no? Ang ating Panginoon ay wala namang talagang makukuha sa atin. Yung iba, nagsasabi na, kailan naman kayo nangangaral kasi ganito, kaso ganito, ganyan. Mga kapatid, ang Panginoong Diyos wala namang makukuha sa atin na material na bagay. Dahil ang lahat ng meron tayo ay sa Panginoong Diyos. Lahat na nandito sa lupa, sa ating tagapagligtas yun. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon, pero mahal tayo ng Panginoon. Gusto niya tayo na magkaroon ng pag-asa at kasiyahan sa buhay. Kaya ginawa ito ng ating pong tagapagligtas. Ang sabi pa dito, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa katubusan ng lahi, upang ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pag-ibig ng Panginoon sapat na. Yung bigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan, kalabisan na. Pero binigayan pa rin tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Ang mga taong pinahalagahan ang dakilang sakripisyong ito ay tumatanggap mula sa tagapagligtas ng pinakamahalaga sa lahat ng mga kaloob, isang malinis na puso. Yung iba ang gusto lang malaman, minahal sila ng Panginoon, na after nun wala na. Mga kapatid ko, hindi lamang po sapat na malaman natin yung pag-ibig ng Panginoon. Dapat din nating tumugon, tumanggap doon sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Diyos para makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ito na binibigay ng Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon, habang buhay tayo makasama niya doon sa langit na bayan. Yan ang gusto ng ating pong tagapagligtas. Nagkakaroon sila ng karanasan, sabi dito, yung mga tumanggap sa ating Panginoon, ano po yung karanasan na makakamtan natin? Mas mahalaga pa po sa ginto, pilak, at saka mamahaling hiyas. Sama-sama pong nakaupo tayo doon sa makalangit na lugar kasama ang ating pong Panginoon. Ano po ang tinatamasa? Ang tinatamasa ay yung pong kagalakan, kapayapaan na ang Panginoong Diyos lamang ang makapagbibigay. Bakit totoong kagalakan? Yung kagalakan na kahit, alam mo yung kagalakan na kapag berong ka, pero hindi ka naman makontento, di ba? Hindi pa rin nagiging kagalakan, tunay. Ang tunay na kagalakan yung may kakontentuhan. At ang Diyos ang makapagbibigay noon sa bawat isa sa atin. At sabi po dito, tunay na kapayapaan ang ating pong makakamtan. Dahil ang Diyos lamang ang makapagbibigay nito. Sa mundong ito, walang kapayapaan na matino. Maraming mga problema. Natapos mo ang isang problema, meron na namang problema papalit. Meron na namang pagsubok na papalit. Di ba? Pero yung tunay na kapayapaan ay galing sa ating Panginoong Diyos na ang problema at pagsubok kailanman ay hindi na makikita pa dahil ito'y aalisin ng Panginoon sa ikalawang niyang pagbalik. Minamahal nila siya ng buong puso at isip at kaluluwa at lakas na napagtanto na sila ay kanyang manang binili ng dugo. Ang kanilang espiritual na paningin ay hindi pinalabo ng makamundong pamamalakad o makamundong layunin. Sila ay kaisa ni Kristo kung paanong siya ay kaisa ng Ama. So doon mga kapatid, wala nang kontra-kontra. No? Tayo ay nagkakaisa sa tulong ng ating pong Panginoon Diyos. Ang espiritual na paningin ay hindi na magiging malabo, kundi magiging malinaw. Yan po ang mangyayari mga kapatid. No? Ang ating pong puso't isipan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon ay magiging maayos, magiging malinaw, magiging patuloy na mamahalin natin ang Panginoong Diyos. Makikita natin ang kanyang kalwalatian. At ang sabi dito sa Titus 2 verse 14, siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin. Si Jesus Christ yung nagbigay ng kanyang sarili upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Tayo po mga kapatid ay 50-50 pa ngayon. Pag-aari minsan ng sanlibutan, pag-aari ng Panginoong Diyos. At kadalasan, tuwing araw ng Sabado lang tayo pagmamayari ng Diyos. May minsan kinakalahating araw pa. Di ba? Pero may isang araw na darating na tayo ay magiging pag-aari ng Panginoon ng buong buo doon sa langit na bayan. Tayo ay binili ng ating Panginoong Diyos. Dapat nga hindi na tayo naghahanap pa ng iba at tayo nananatili dapat sa ating pong tagapagligtas. Ating Panginoong Diyos
ay muling babalik, sabi dito sa Titus 2:13, no? Na mapalad na darating na siyang ating Diyos at tagapagligtas si Jesus Christ. Yan. Gumawa siya ng isang pag-aalay na lubos na kumpleto upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maabot ng bawat isa ang pamantayan ng pagiging perpekto. Paano tayo magiging perpekto? Dahil yun sa ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay para po sa bawat isa sa atin. Yan po ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya hindi dapat natin itong sayangin, kundi ito'y dapat nating tanggapin ng maayos, mga kapatid. At ito ay ilagak natin sa Panginoon. Ito po ang ating pong buhay ay magiging perpekto lamang sa biyaya at sa biyaya ng Panginoon. Sa mga tumanggap ng kanyang biyaya at sumunod sa kanyang halimbawa, ay maisusulat ito sa aklat ng buhay, buo sa kanyang walang dungis at mansa. Yan. So yung pong tumanggap ng biyaya at sumunod sa halimbawa ng Panginoon ay masusulat sa aklat ng buhay, mga kapatid ko. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi dito sa Efeso 1:3, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Sino daw po ang purihin natin? Ang ating pong Panginoong Diyos, ang ating pong Panginoong Jesus, ang ating pong Panginoong Ama, ang ating dapat na papurihan at patuloy na sambahin sapagkat siya ang nagbigay sa atin ng panibagong buhay, isang makalangit na buhay, mga kapatid, at yung pribilehiyo na dalhin tayo sa kung saan naroon ang ating Panginoong Diyos, isang makalangit na dako. At sabi dito sa ating pong pinaka-key-text na ating pong pag-aaral, mga kapatid, ang sabi po dito, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Alam mo, tayo mga tao, zombie tayo kung wala ang Panginoon. Buhay na patay. Yun ang totoong buhay na patay. Alam mo yung buhay na patay, ikaw yun. Kung ikaw ay hindi tumanggap sa Panginoon. Nagbuhay ka pero patay dahil sa kasalanan. Tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Yan. Siya'y nabuhay kalakip ni Kristong binuhay tayo kung tinanggap natin siya sa pamamagitan ng bautismo. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Efeso 2:4-6. Ayan po, mga kapatid ko. Ang ating pong Panginoong Diyos, ang siyang ating pong pag-ibig, ang siya pong ating kagalakan. Kaya po, sa buong isang taon na ito, ayan, mula ngayong January 1, ating pong itatatag ang ating pong pananampalataya, mga kapatid. Kung paano tayo nanampalataya sa Panginoong Diyos ng nakaraang taon, tayo rin ay mananampalataya ngayong bagong taon na ito, patuloy sa ating pong Panginoong Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao, nagsakripisyo sa atin at muling nabuhay at muling babalik para po sa bawat isa sa atin. Ito ang dakilang pribilehiyo, huwag nating sayangin. So pagpalain tayo ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid, at sa umaga po na ito, ang ating pong mga prayer requests ay inyo pong isulat muli dyan at yan ipapanalangin ni Brother Melvin Bilasano. Yan. At siyempre ako rin magpe-pray dito ng silent prayer sa ating pong mga prayer requests. So, sa mga kapatid natin na patuloy na mayroong karamdaman, ang pagpapagaling ng ating Panginoong Diyos ang sang inyong maranasan. Nagpapasalamat tayo na si Brother Cleto Salazar ay siya po ay magaling na noong nakaraang taon pa. No, ako'y magdudunit sana ng dugo, ngunit na may nagdunit na ng kanyang ng blood. Salamat sa Panginoon at siya'y lumakas sa pagkain at siya muli, ang pamilya niya ay nabunutan ng tinik at guminhawa ang kanilang pakiramdam. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. So patuloy natin silang italangin, mga kapatid. At siyempre yung aking parents ni Mrs. na mabuting kalusugan ng maranasan sa bawat araw. So pakinggan po natin ang awit puri sa ating Panginoong Diyos bago tayo po ay manalangin. Sa pinto ng puso, naroon si Jesus, kamay na may butas, ang itinutugtog sa di kawasa siya'y aking pinapasalamat.
Sa bundok hinahanap ang sariling kaniya, kahit nag-iisang naligaw na tupa. Siyam na put siyam ay iniwan niya upang ang isa'y mapabalik niya. Siya naman ay tumatawag din sa iyong puso'y dinggin. Siya'y pagbuksan at papasukin nang tayo'y pagpalain. Siya naman ay tumatawag din sa iyong puso'y dinggin. Siya'y pagbuksan at papasukin nang tayo'y pagpalain. Nang tayo'y pagpalain. Nang tayo'y pagpalain. Amen mga kapatid. Praise the Lord. Ano po? Isang bagong taon na naman ang ating sisimulan. Ayan. At ang Panginoon ay nariyan patuloy na umaabot sa atin na ibinibigay ang dakilang pribileyo. Salamat po, Pastor. Ano po? Salamat sa mensahe na yan ng awit na patuloy tayong binibigyan ng lesson sa bawat umaga. Yung dakilang pribileyo, napakasarap. Ano po? Bigla may chance tayo makaupo sa trono at katabi ng ating Panginoon. Ano po? Mga kapatid, malapit na dumating ang Panginoon. Tunay na malapit na, kaya na tayo magduda. Tunay po yan. Ano po? Tunay na malapit na, kaya dapat tayo ay any moment, sabi nga ni Pastor kanina, ngayon taon na to, any moment maaari siyang dumating or maaaring hindi, pero ang malapit ay nasa pinto. Sabi nga, tumutok-tok. Ang kamay na may butas ay tumutok-tok. Ano po? Sa pag-aari tayo ng Panginoon, sabi nga ni Pastor, maganda yung point niya, pag-aari tayo ng Panginoon, pero parang ayaw pa natin, ano? Nagiging pag-aari lang tayo pag Sabat, pero minsan kalahati pa, napakasakit ha. Kalahati pa, so napakasakit, no? Ito yung ating matandaan na pag-aari tayo ng Panginoon. At kapag pag-aari tayo ng Panginoon, dapat ay best friend natin siya, di ba? Best friend dapat natin siya. So ayan, lagi natin siya kausap. Minumungkahi natin ang ating mga lakad, ating mga gagawin. At ang isang maganda rito, sabi ni Pastor, na may darating na araw na magiging buo ang pag-aari niya sa atin. So yun na yun, nandun na tayo sa langit na bayan. Ano po? Napakasarap na nawa sana tayong lahat dito ay magkakasama-sama roon. At magkita-kita tayo roon at patuloy na yung mga paghihirap na hindi natin nagdaan, hindi na natin maalala pa, maramdaman pa. So yan ang ating dakilang pribileyo at huwag nating sayangin. Ayan, sige po, huwag nating sayangin. Salamat po sa magaling na si Sister Eileen. Wow, praise the Lord po. Ano po, sa Bukidnon, patuloy po natin pag-pray si Pichi sa pin niya, sa paa, at nang gawain ng tabaka preparation for crusade ngayon February. Sige po, Sister Lipa. Sabi ni Kuya Monching, buong taon na pagpapala at pag-iingat, mabuting kalusugan, at muli naway sa taong ito ay muling iparanas atin ang pagtatagumpay. Praise the Lord na po, Kuya Moises, Kuya Monching. Yan, patuloy na huwag nating tingnan yung time frame. Sabi nga nila, no? Panginoon ay malapit na, patuloy tayong maganda gumawa para sa Kanya, bukirin, dahil ang Kanyang pagdating ay bumubulusok.
Kaya malapit na. Let's pray po mga kapatid. Panalangin natin ang bawat isa. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami muli sa umaga na ito. Bagaman kami ay ang ilan sa amin ay napuyat dahil sa ingay sa paligid, at kami inyong muling ginising sa tamang oras na maliwanag ang aming pag-iisip at aming paningin, na nakikita namin kayo na tumutuktok sa aming mga puso. Salamat sa pagkakataon na ito. Muli namin maalala ang aming dakilang pribilehiyo na inyo pinagkaloob sa amin. Patuloy nyo kaming samahan sa aming paggawa sa araw-araw, sa aming paglakad, sa aming paghahanda, upang ang dakilang pribilehiyo na ito ay aming masaksihan sa inyong nalapit na pagdating, at aming makamtan at kami maging iyo ng buong buo sa mga oras na iyon. Salamat sa inyong pag-ibig, at ito ay ramdam namin na inyong pagmamahal sa bawat sandali, bawat oras at sa bawat umaga. Papatuloy na namin isama sa panalangin ng pasasalamat ni Sister Eileen na siya ay magaling na, at patuloy na aming sinasama sa panalangin na patuloy na palakasin ang kanyang pangatawan, resistensya, hindi lang ang kanyang pisikal na pangatawan, kaya din ang kanyang espiritual na pamumuhay. Sama din namin sa panalangin si Sister Peachy, patuloy na hipuin na inyong mapagpagaling na kamay, alisin nawa ang pain na nararamdaman sa kanyang mga katawan at sa paa. Kaya din aming sinasama sa panalangin ang gawain sa Tabacao, preparation for crusade ngayong February. Ang lahat nawa ay bigyan ng kalusugan na hindi napapagod, o sa ganun maraming mapaglingkuran sa lugar na iyon, makarinig na inyong pabalita, at higit sa lahat tumanggap sa inyo bilang personal at tagapagligtas. Salamat din po sa buong taon na nagdaan. Kami inyo iningatan sa lahat ng pagpapala na ibinigay nyo sa amin, kalusugan, mga reminders sa bawat umaga, at sa lahat ng aming mga pagsubok na pinagdaanan na siyang nagpatatag sa amin. Maraming salamat po. Patuloy namin hinihiling na buong taon na ito, kung matatapos man o hindi, ay pagkalooban nyo pa rin kami ng matalas na isipan, pandinig, upang makita at marinig namin ang mga panunukso ng kaaway. Bagkus bigyan nyo kami ng karunungan, mapili namin palagi ang tama kayo bilang nagbigay sa amin ng dakilang pribilehyo. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin si Sister Cedes na masakit ang kanyang pangatawan. May po inawa siya ng inyong mapagpagaling na kamay, at siya ay patuloy na maging malakas, mawala ang sakit ng katawan, at makita niya na kayo ang dakilang magagamot, at ito ay maikwento niya sa kanyang mga nasasakupan. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng kanyang buong pamilya na naway makita ang liwanag na nagmumula sa inyo, at magtiwala na rin at magtapat sa inyo bilang aming dakilang mandalalang at personal na tagapagligtas. Kasama din namin sa panalangin ng pasalamat ni Brother Cleto Salazar at ng kanyang buong pamilya na siya ay magaling na. Patuloy naman palakasin ang kanyang pangatawan, resistensya, at makita niya na patuloy na kayo ang nagpagaling sa kanya, at kayo nagbibigay ng kalakasan sa bawat araw, at higit sa lahat kayo ang magbibigay ng kanilang mga pangailangan. Amin din sinasama sa panalangin ng area fellowship na gagawin sa January 13. Nawa ang lahat ay maging lahat ay maging masaya sa fellowship na ito, makita kanilang mga dating mga kasama sa iglesia. Yan. At ganyan din ang aming mga maririnig na lesson dito ay maging pagpapala rin naman sa amin. Kasama namin sa panalangin ng comfort patuloy sa family na Janet de la Cruz at tatay at si Doc Mika sa wala ng kanilang mahal sa buhay. Pagkaloob nawa sa kanila ang kanilang mga pangailangan sa mga oras na ito, at iparamdam sa kanila ang inyong pagmamahal. Hindi namin patuloy na sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na may karamdaman, sina Jennifer Eusebio Pascua, patuloy na kalakasan at kagalingan para kay Brother Aman Reyes, kaya si Brother Reynaldo Eusebio na lubos niya nawang makilala kayo na bilang aming dakilang manlalalang at personal na tagapagligtas, at ang aming dakilang magagamot.
Ngayon din si Ding Bautista, at si Pining Eugenio, John Paul Ching, at sina Kuya Cherry Bourbon, patuloy na kalakasan ng inyong pagkaloob sa kanya sa kabila ng kanyang kalungkutan. Siya ay maging masaya. Ngayon din ang tatay ni Pastor at ng kanyang nanay na may sakit pa rin na nagpapagaling. Sama namin sa panalangin na patuloy na hipuin siya na niya magpapagaling na kamay. Si Jinjin, family ni Brother Rudy at ni Ate Milen Masiklat, patuloy niya sumahan sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya ni Sister Wendy at kaya din si mga kapatiran na naghihintay na kanilang baby. Ngayong nawa ngayong taon ito ay magkaroon ng magandang resulta, bagaman kami pa rin ay magtitiwala sa inyong mga plano. Si Brother Kevin, Brother James, Pastor Nelvin at ang iba pa na hindi namin nabanggit. Kasama na rin namin sa panalangin Sister Erica, Sister Jody, gayon din si Imelda Eugenio Garcia, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, si Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano. Patuloy na palakasin ang kanyang loob at huwag siya manlubaypay at ang mga pagsubok na ito ay magpapalakas sa kanya. At gayon din si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, Marilita, si Dayan, si Sister Pichi, na patuloy na kalakasan namin dalangin sa kanya. Si Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate JJ Concepcion, Gregorio Santis, Tatay Pento, Kuya Mike Pablo, at ang kalusugan ng bawat isa na nakikinig ngayon at ang aming mga pamilya, kasama na Sister Rose Cruz Encarnado, Sister Dang de la Cruz, gayon din ang aming hanap buhay na patuloy niyong palaguin, palakasin, maging pagpapala ito sa amin at maging pagpapala rin naman kami sa iba. Sa pagpapatuloy na ayos namin isama sa panalangin sina Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, Precious Cabasog, Princess Jerquina, si Aris C, Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po na ito ay may mga malubhang karamdaman ng iba, papalakas ang iba, ngunit kami lahat ay sama-sama nagtitiwala po sa inyo na ipagkakaloob nyo sa amin ang kagalingan na nagbumula po sa inyo na walang duda sa oras na inyong inilaan at sa inyong kalooban. Nagpapasalamat po kami sa walang sawa ninyong pagtinig sa aming mga panalangin. Sa kabila ng inyong kabutihan, kami pa rin ay makasalanan. Patawad po kung saan kami nagkulang at nagkasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Muli po mga kapatid, Happy New Year at good morning sa lahat. Salamat sa Prayer Warriors, salamat sa mga sumusubaybay, salamat sa mga nag-share sana po. At kami ay hindi nakisabay sa salubong dahil kami mapupuyat. Ganun pa rin, napuyat pa rin dahil maingay. Kada paputok ng mga kapitbahay nagtatahulan ng napakaraming aso sa paligid. Mas malakas pa yung tahol ng aso kaysa sa paputok. At siyempre, nandiyan na yung kanya-kanyang ingay, hindi mawala yung tradisyon. So, tinanggap na lang namin na sumabay sa puyat nila. Ganun pa man ang napagpala ang Panginoon at tayo ay binigyan ng panibagong pagkakataon ngayong isang taon na ito na magkaroon tayo ng chance na patuloy na makapagbago, mapagbahagi ng mabuting pabalita sa bawat isa na nangangailangan ito. So yan, buhatiin natin ang Happy New Year ang bawat isa, si Kuya Monching, Sister Nimpa, Ate Lorna, Kuya Bobby, Sister Belinda Salvania, Nanay Nerissa, Sister Pasita Astrero, Arilo del Rosario, Sister Shirley Rose Asinto, sino pa? At yung mga nakikinig sa background, Kuya Melchor Calas, ayan, Happy New Year din po sa inyo. Kuya Narsing, Ate Revi, good morning po, na-late ako sa plane na lang ako, Happy New Year. Yeah, wala pong late dito sa ating devotional. Once na pagpasok nyo dyan, maumpisa nyo ulit yung pisa. So, hindi po late. Ganun din kahit ako kundi umalarm yung aking cellphone, malamang tulog pa rin ako hanggang ngayon. Kasi nga dahil maingay hanggang madaling araw, So, ganun talaga. May oras na kahit ayaw natin mapuyat, napupuyat tayo. At aking pinapanalangin kanina habang pagsalubong ng bagong taon ay salamat Lord sa bagong taon. Kaya pangunahan niyo ulit kami kagaya ng pangunguna niyo ng mga nakakaraan at kami ay patuloy na tumingin sa inyo. Yan ang panalangin sa New Year.
yung mga blessing, dumarating na talaga yan. Dumarating na yung basic yung sa nagtiwala sa Panginoon. Kaya ang pinanalangin ko ay gabay ng Panginoon na wag ako matukso ng kalaban. So ayan po, no? Happy New Year sa lahat. Bingo pa yung tenga ko hanggang ngayon. Parang hina ng boses ko. May wangwang na malakas at bingaw ang tenga sa ingay ng paligid. Mahina kasi yung tenga ko. Anyway, ganun pa man. Good morning sa ating lahat. At ulit tayo magtiwala sa Panginoon. Tunay na siya ay malapit ng dumating. God bless po sa bawat isa.